Pasilip-silip ang ibon na ito mula sa kanyang pugad. Linalabas ng batang white-bellied woodpecker ang kanyang ulo para tignan kung nandyan na ang kanyang nanay. Kasama ng batang woodpecker ang kanyang tatay. Habang wala pa ang kanyang may bahay, siya muna ang naglilinis ng kanyang lungga. Habang naglilinis, may napansin siyang umaaligid sa kanilang tirahan. Dalawang kuleto ang nagmamasid sa kanila. Lumabas ng lungga ang tatay na woodpecker. Pero nang mapansin na hindi naman banta ang mga kuleto, agad din siyang pumasok sa kanilang lungga. Ang kuleto ang kanilang magiging kapitbahay. At naghahanda na rin itong bumuo ng pamilya. Ang mga naiwang butas ng woodpecker ang ginawa rin nilang bagong tirahan. Para sa mga ibon, ang pamilya ay parehong responsibilidad ng nanay at tatay. Biparental care ang tawag sa pag-aalaga ng ibon sa kanilang inakay. Kung saan pareho silang nagbabantay at naghahanap ng makakain ng kanilang anak. Pero hindi lahat ng ibon nakakabuo ng pamilya sa wild. May ilang species na pinaparami sa loob ng pasilidad, katulad na lang ng rufous-headed hornbill na critically endangered o nanganganib ng maubos sa wild. So here in Phefi, which Talarak is managing, very successful sila sa breeding ng hornbills. It's very difficult to breed the hornbills because they have a certain behavior and requirements to breed. Dahil sa success nila, kailangan din yung nutrition, and one of the supplementary food that they're giving for the chicks is protein, which is insects like crickets. So papakainin na nila. Nang makita ng lalaking hornbill ang pagkain, agad niyang linantakan ito. At pagkatapos niyang kumain, ang mag-ina naman niya ang aabutan niya ng crickets. Sa maliit na siwang ng punong ito, namumugad ang rufous-headed hornbill. At dito inaabot ng lalaking hornbill ang pagkain. Gamit ang kanyang tuka, ipapasok niya ito sa butas. Mula sa loob ng pugad, matyagang naghahantay ang kanyang mag-ina. With this success, there's a big chance that the population of the rufous-headed hornbills can come back kasi meron silang kakaiba na trait doon sa mga remaining wild rufous hornbill dahil pwede na sila mag-adapt sa mga artificial nest boxes. Sa himpapawid, tanaw ng Brahminic height o lawin na ito ang kagubatan. Sa baba, may mga unggoy na naghabulan. Pero habang busy maglaro ang mga batong unggoy, lookout naman ang ibang miyembro ng tropa. Yung typical na structure ng pamilya nila, may alpha, may mga females, tapos yung mga juveniles. The alpha male, siya yung nahuhuli. Make sure na safe yung kanyang pamilya. Ito mo, tulad na lang yung natitirang batang unggoy, yung mga juvenile, yan ang binabantayan niya. Yan, meron pang mga natitira.
older juveniles. These are the ones that can defend themselves, kaya kahit maiwan sila, okay lang. Kapag walang makuhang prutas, karne ng ibang hayop ang kanilang tinatarget, tulad na lang ng inakay ng Brahminicite. Ayon kay Albert, isang birder sa Ternate, Cavite, napansin niyang hindi na bumabalik ang pares ng lawin sa nest na ito. Posibleng nakain na ng mga unggoy ang inakay. At mukhang yung isa may ebidensya pa na may balahibo sa bibig, oh. Kahit tirik ang araw, matyagang nagbabantay ang grupo ng unggoy sa taas ng puno. Nag-aabang sila kung may magkakamaling ibon na magpugad ulit dito. Hanggang sa 2 Brahminicite ang dumating. Posibleng naghahanap sila ng nesting site. Napansin nila ang bakanting pugad. Pero may unggoy na biglang umaligid. Bit-bit ang isang maliit na sanga. Lumipad sila palayo ng pugad. May mga species ng hayop na dahil sa reputasyon, di mo akalaing may motherly instinct. Kahit na territorial. Sinasabing mabuting magulang ang mga bukarot. Sa stage ng courting o panliligaw, dito raw nakikita ang gentle side ng mga buhaya, katulad nating mga tao na sinusuyo ang partner. 3 buwan pagkatapos ng breeding at incubation, mapipisa na ang mga itlog. Ang video na ito ay patunay ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Kapag napisag, dadalhin niya ito papunta sa tubig. Minsan, tinutulungan niya rin ang baby bukarot na makalabas sa itlog. Isang pambihirang nanay. Matinding sakripisyo para sa mga hayop ang bumuo ng pamilya. Katulad nating mga tao. Kayod kalabaw sila pagdating sa paggawa ng pugad, paghahanap ng pagkain, at pagprotekta sa kanilang pamilya. Hindi birong bumuo ng pamilya sa wild. Kailangan ng lakas ng loob at sama-samang pagharap sa pagsubok ng kalikasan. Pero walang ibang pamilya na gagabay at poprotekta sa kanila kundi tayong mga tao.